Yo, magandang araw mga kap. Kamusta kayong lahat? Naging busy tayo mga kap nitong mga nakaraang linggo. So hindi ko maisingit yung pag-i-edit natin kasi marami tayong naging clients. Kaya itong video na to ay magiging mahaba. Hinati ko nga pala siya. Gagawin ko siyang 3-part. So itong video na to, ito yung magsisilbing part 1. At para dito sa part 1 ay papakita ko sa inyo yung ilan sa mga naging dreadlocks client natin nung nakaraang buwan, October. Tapos sa second part ay papasilip ko naman sa inyo yung mga naging clients natin sa cornrows. At sa huling part ng vlog na to ay pakikita ko sa inyo yung mga naging clients natin para naman sa buhok braids. Gusto ko sanang bigyan ng individual exposure bawat clients natin. Bawat clients ay bibigyan natin ng bukod na video or vlog. Kaso magiging imposible na siya kasi nga nagdagdag nga tayo ng bagong skills na inaaral tulad ng tattoo. Tapos syempre may mga nagiging clients nga tayo. Sumasagot tayo sa inquiries. So hindi natin may sisingit yung pag-i-edit ng lahat ng mga yon. At syempre November na nag-uumpisa na lumakas yung mga inquiries natin at asahan yung sa mga susunod na araw at linggo ay dadagsa na yung mga clients. Kaya ayun, hindi ko na patatagalin tong video na to. Umpisahan na natin sa unang client natin para sa vlog na to. Para sa unang client natin sa video na to, ang gawa natin ay upgraded top head dreadlocks. At ito, ang client nga pala natin dito ay si Sir Kulotsky. Yun, hindi ko na natanong yung real name niya. Yung kasi yung pangalan niya sa Facebook at yun na lang din yung ginamit natin. Hindi ko kasi natatanong yung pangalan nito ni Sir kahit pangatlong beses na namin to magkikita. Year 2023 nung una kaming nagpangita nito ni Sir, nagpa-dreadlock siya sa akin. Tapos the same year, after 6 months or 4 months ay ni-remove natin yung dreadlocks niya, yung extensions. Nakakatuwa nga isipin na kahit medyo matagal-tagal na panahon na yung nag-session namin tanda pa rin niya ako. Actually siya yung nag-remind sa akin kung naaalala ko pa siya. Ako naman hindi naman basta-basta nakakalimot ng mga clients. Dito nga pala sa session na to, katulong natin si Pinsan Yuri at ito na yung naging resulta ng gawa natin. Actually ito ay extensions na nga lang pala kasi okay lang naman daw kay Sir kung extensions kasi ang gusto naman niya ma-achieve ay uniform in size at pare-pareho yung haba. Ito yung eksaktong haba na gusto niya. Inabot ng 50 pieces yata itong dreadlocks ni Sir kung hindi ako nagkakamali, pero yan, check nyo na lang kung gaano kaganda yung naging resulta ng gawa natin dito kay Sir. At yun, thankful ako sa pagbalik niya sa atin at hindi niya tayo nakalimutan. Maraming salamat Sir. So dito naman tayo sa pangalawang client natin. Actually ito ay home service naman sa Sorosoro, Batangas City at ang seservisan natin dito ay regular client din natin na si Sir Michael. Pero bago yon ay almusal muna tayo dito sa 7-Eleven. Ang paborito kong pagkain yung baked chicken nila. After nun ayun, diretso na tayo dito sa dreadlocks repair. Exactly 1 year nitong October ginawa natin tong dreadlocks ni Sir at hindi ko nga rin akalain tatagal siya kasi yung status talaga ng buhok nito ni Sir, kita nyo naman medyo manipis na rin talaga. Yun yung isa sa reason kung bakit siya nagpa-dreadlocks. Ika nga mas maganda yung pinagtitinginan ka ng tao dahil sa unique hairstyle mo kaysa pagtingin ka ng tao dahil napapanot na yung buhok mo. Sobrang dami na rin naging session namin ito ni Sir kasi alagang-alaga niya itong dreadlocks niya. Sobrang sa ulo ko na yung address niya. Madalas ako dito sa Sorosoro, Batangas. Solid na client din to si Sir Michael. Nung kabataan nito ni Sir Michael ay nagagawa siya ng perfume sa ibang bansa. Sa katunayan yung unang repair niya sa akin ay niregaluhan niya ako ng pabango. 2 bottles yun. At hanggang ngayon yung mga pabango na yun ay ginagamit ko pa rin kapag meron akong lakad kasi long lasting talaga yung amoy niya kasi oil based siya. By the way, ito na nga pala yung resulta ng gawa natin dito kay Sir Michael. Bali, repair lang naman itong ginawa natin sa kanya. Inabot na tayo dito na siguro mga 3 to 4 hours. So ayun, maraming salamat sa client natin na si Sir Michael sa walang sawang pagsuporta. At para naman sa huling client natin sa araw na to ay hindi maganda yung panahon ng araw na yan. At para sa huling client natin, ang client natin ay si Sir Ruel at tayo mag-home service ngayon sa Santo Tomas, Batangas. Bali, si Sir Ruel nga pala ay dati na rin natin naging kliyente sa dreadlocks at ngayong taon ay magbabalik siya para magpagawa ulit. Siguro year 2022 nung una natin kinabitan ng dreadlocks nung si Sir Ruel. At ang kinabit natin sa kanya dati ay napakahabang dreadlocks yun at hanggang ngayon ay tabi pa rin niya. Pero pinamana na niya yun sa mga tropa niya. Sobrang solid talaga maging tropa to ni Sir Ruel. Biruin nyo yung dreadlocks na inabil niya sa akin na hindi biro yung price kasi nga mahaba yun tapos marami tapos pinamana lang niya sa tropa niya. Ganun siya kabait. After namin mag-sectioning at magkamustahan ni Sir Ruel ay binili niya tayo ng lunch at yun, ito nga pala yung lunch natin ng araw na yan. Jollibee nga pala yung sponsor natin. Tapos tuloy tayo dito sa session. Katulad ni Sir Kulotsky ay chinat din tayo dito ni Sir Ruel at sinabi niya kung natatandaan ko pa raw siya. Sabi ko naman sa inyo, hindi naman ako basta-basta nakakalimot ng kliyente.
Lalo pa to si Sir Ruel kasi customized dreadlocks yung ginawa natin sa kanya. 15 inches yung ni-request niya, then 60 pieces top head. So medyo may price din talaga yon, kaya hindi po basta-basta makakalimutan. At after ng ilang oras, ito na nga pala yung nagresulta ng gawa natin kay Sir Ruel. Sana nagustuhan nyo at kayo na rin yung humusga kung gaano kalupit yung ginawa natin. So hanggang dito na lang, dito ko muna tatapusin tong part 1 ng video natin. So abangan nyo na lang sa mga susunod na araw yung part 2. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Ang shop ko po ay located lang sa Lipa City, Batangas. Gumagawa po ako ng dreadlocks, afro curl, braids, and cornrows. Meron po tayong Facebook, YouTube, and TikTok, The Dreadlocks Factory.